Kumusta mga brad? Dati nga po sikat na sikat talaga yung mga motor na di usok, yung mga 2-stroke. At kapag sinabi nga po nating 2-stroke, mga mamaw na motor yan. Kaso lang mausok at maingay. Noong mga panahon nga po na hindi pa ganun kamahal yung presyo ng mga gasolina, yun din yung mga panahon na namamayagpag talaga yung mga tuti na motor o yung mga 2-stroke na motor. Siguro mga 80s at 90s. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, malakas din po talagang lumamon ng gas itong mga 2-stroke na motor. Kaya hanggang ngayon kung 2-stroke pa rin ang gamit mo, malamang ramdam mo na rin talaga yung malakas na gas tos mo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dati nga po sikat na sikat din talaga yung mga scooter na 2-stroke, automatic na 2-stroke. Kahit nga po sabihin nating mga maliit lang yung mga displacement nila, makikita po talaga natin ang pagkakaiba ng 2-stroke na scooter kaysa doon sa mga 4-stroke na scooter. Kung sa bagay, magkaiba din naman talaga yung mekanismo nila. Mas malalakas talaga ang 2-stroke kumpara sa mga 4-stroke. Kaso lang sa tindi ng maintenance, baka ikaw naman ang ma-stroke. Maliban nga po sa Honda Dio, na sikat nga po nung kapanahonan niya, isa din po ang Yamaha Jag sa sikat na sikat din nung kapanahonan niya. Parehas lang silang dalawa. Ito nga po yung mga 50cc na 2-stroke na talagang mamaw sa takbuhan. Pero syempre mamaw din kumain ng gas yan. Kaso lang sabi nga nila, wala talagang permanente sa mundo. Tama ba? Permanente o permanente? Basta, yun na yun. Noong nilabas nga po ang Yamaha Jag na 2-stroke noong 1983, masasabi talaga natin na nagtagumpay talaga siya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Kaso lang dahil nga po sa nagbabago talaga ang panahon, dumating po yung araw na pinagbawal na yung mga 2-stroke. Nabuslot na daw kasi yung ozone layer sa dami ng usok na nilabas. Kaya imbis na 2-stroke, ginawa na po nila itong 4-stroke. Oo, medyo nakakalungkot mang isipin pero pwede na rin. Yung dating Yamaha Jag na 4-stroke ay 2-stroke, ngayon ginawa na nilang 4-stroke. Yes po, at ito na nga ang Yamaha Jag 125. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, nandun pa din naman talaga yung pagiging Jag niya. Siguro may mga tao na mapapangitan na dito kasi wala na yung dating tikas niya. Pero panigurado may mga tao pa din naman talaga na mas ma-appreciate na itong ganda nito. Yamaha Jag pa din naman siya pero hindi na siya mausok. O diba, ligtas ang ozone layer. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Jag 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by blower technology. Nang ibig nga po sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka electronic fuel injected, kaso lang ito po ay naka air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 8.3 horsepower, 7,000 RPM, 9.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Japanese na nag-top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km per hour. Panis. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado abot ng 110 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na muna po ng 51.9 km per liter. So para nga po sa isang 125cc na kumukonsumo ng ganon, sobrang tipid na po yun. Dati kasi yung mga 50cc na 2-stroke parang humigop ng sabaw yun. Parehas sila ng Miyuko. Ang sukat ng kanyang gulong, ito nga po ay parehas nating inches. Oo, medyo maliit nga siyang tignan pero bagay din naman. Tsaka wala namang nambabas dyan, maliban doon sa Burgman. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito medyo classic pa rin talaga kahit 2024 na. Sapagkat ito nga po ay drum brake sa harap at drum brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang UBS or Unified Braking System na katulad nga po sa function ng CBS combi brake system, na kapag piniga mo nga po yung preno sa likuran, sasabay po ng 30% yung preno sa harapan. O diba? Pwede na. Ang kanyang seat height ay mataas sa 735mm at 110mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 95 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter na tumitimbang ng ganun, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, kahit 2024 na, naka-halogen pa din siya at bulb type naman yung kanya mga signal lights. Pero hindi naman po issue yung ganon kasi
Sa panahon ngayon, ang dali na lang pong palitan ng LED ang mga ilaw na ganyan. Mag-order ka lang sa Shopee tapos mag-DIY ka na lang. Destroy it yourself. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-analog pa din. Kumpara sa iba, big deal yun. Pero para sa akin, hindi naman big deal yun. Okay lang yun. At least may lapat pa din siya ng pagiging classic niya. At hindi nga po katulad sa mga bagong motor, hindi din po ito nakakiles. Disusi pa din po siya. Pero may mga tao pa din naman po na gusto pa rin yung disusi. May mga tao din na hindi. Basta ikaw kung ano yung trip mo, yun ang bilhin mo. Pero meron po itong SMG or Smart Motor Generator. Na kapag in-start mo nga po siya, napaka-smooth lang niya. Wala nang kadyot-kadyot. Andar na agad. At syempre hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso lang kung mapapansin nga po natin, wala na po siyang kickstart na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito, may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay ginamitan ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayoko ang nabibitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alay na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, doon nga po sa Japan, ito ay nagkakalaga ng 267,300 yen. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 104,000 pesos. Huh? So para nga po sa isang 25cc na wala namang ganong espesyal, mahal talaga siya. Pero kasi yun lang naman po ay presyo sa Japan. Magkaiba din po talaga ang presyohan sa Japan at sa Pilipinas. At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ang motor nito dito sa Pilipinas, oo naman, nilabas na sa Taiwan. Dito sa Pilipinas hindi ko alam. Pero sana ilabas din nila para maiba naman. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto ko sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.